Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. September 14 to 20, 2024. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments at sa mga nagka-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details po sa personal reading is nasa baba ng video na to. This is a general reading. Taurus Kabayan, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Pag hindi nag-fit, huwag mong ipilit. Tingnan natin ang iyong energy, Taurus, this September 14 to 20. Please show me, Taurus. Okay. Thank you. Ano po? Bakit po? Energy mo Energy mo this week is nandito ka sa situation mo na yes, there's a wand, may mga deep wound, may mga battle na nangyari, may mga situation na nag-fail, situation na na-disappoint, lungkot, may mga sitwasyon na sobra yung sakit no? Yan, parang sa sakit na to, you learn, no? Anak ko, energy mo this is to transform, no? Yan, nagkakaroon ng transformation, may mga situation na may mga natutunan or may mga matututunan ka dito sa mangyayari sa'yo o nangyayari sa'yo na sitwasyon. May mga ile-let go ka, may mga magkakaroon sa inyo na mga, yes, nahandun yung lungkot, panghihinayang, syempre, of course, magiging emotional ka. There's a sadness because of dito sa sitwasyon, baka iba sa inyo, may mga naghiwalay, o may mga sitwasyon na natapon, na sayang, na may mga pagsisisi, no? Kasi because of this failure, ang nakita ko dito, may mga situation na mga unhappiness, mga na kailangan mo i-evaluate You need to evaluate and you need to learn. No, you need to awake na rin dito sa situation na to. There's a new horizon, syempre, there's a new horizon after na mga hirap, sakit, sadness, yung mga yun, loneliness na yun. May muling magbubukas na bagong beginning sa'yo. Huwag ka lang susuko sa hamon ng buhay. Sa nakita ko, you need to fight, no? You need to fight, pero kailangan mo rin may matutunan, no? And sa ngayon, sa nakita ko to, you need to be aware na. Mas more ka magpo-focus sa sarili mo ngayon, magpo-focus ka na ngayon sa stability mo, sa family mo, sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo. Mas nakikita ko dito na babaguhin mo yung sarili mo. Or you need. Nandito ka kasi sa sitwasyon mo na yung lungkot na hinahanap mo yung tamang daan para malakpasan mo yung mga sadness, disappointment, mga nangyayari sa buhay mo. Ay, keep fighting lang. Keep fighting, no? Yun ang energy mo is for sadness, transformation. Ingat ka rin kasi nakita ko dito, may pananakit ng likod. Ako nakikita, no? Huwag kang malungkot, syempre. So ngayon, kung ano man itong nangyayari or mangyayari sa'yo, kasi binibigay ito sa'yo kasi kailangan mo may matutunan, no? Minahanda ka lang dito sa sitwasyon na to, pinatatatag ka kasi ng taas, no? Kasi huwag kang manghinayang kasi may mga opportunity pa sa likuran mo May mga opportunity na darating sa buhay mo. Kaya hindi mo kailangan manghinayang sa mga sadness, ma-disappoint. May mga chances na kailangan mong harapin. No? Huwag kang tumutok dun sa sadness na yun. Huwag kang tumutok dun sa nag-fail na yun. Okay? Anong paparating kay Taurus? Make a new horizon and make a new beginning. This is the time to awake. At kailangan mo nang matuto at kailangan mo nang maging aware. Paparating kay Taurus. May mga painful ng cycle mo na nakikita ko na pinagdadaanan mo sa ngayon, no? At yun nga, naghahanap ka ng tamang daan
o tamang direction sa buhay para malakpasan yung sadness and disappointment na nagfi-feel na yun, no? Bakit? Paparating sa'yo. Okay. Paparating sa'yo is, andito yung sitwasyon na ginagawa mo yung, may sitwasyon ka na ginagawa mo yung lahat. Ginagawa mo yung lahat, pero hindi nagiging sapat. Hindi nagsasucess, no? Sa nakita ko dito. Parating sa'yo is more on hindi pagpili ng hindi kayang desisyonan yung mga situation sa buhay sa ngayon. Natatakot ka eh. May mga sitwasyon na paparating sa'yo na kailangan mong desisyonan daw. Kaya ang nangyari sa'yo, ayaw mo kasing harapin yung takot mo sa ngayon, ayaw mo harapin at desisyonan itong mga sitwasyon na to. Kaya hindi ko nakikita yung successful nito. No? I don't know kung dahil sa pride, lack of independence ka sa ngayon kasi ayaw mong kumawala sa sitwasyon na to. Sa nakikita ko dito. This is a time to decide. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Kung kailangan mo mag-iba ng landas, mag-iba ng landas ka. Sa ikabubuti mo rin to. Well, kung ano yung kalalabasan, kailangan mo tanggapin. At least, naharap mo yung takot mo. Diba? Yun ang pinaka-the best. Mas more mong mahalin at kumunik ka ngayon sa sarili mo to achieve yung mga situation. Mas more mo kasing dapat makilala yung sarili mo ngayon eh. Mas more mong mahalin yung sarili mo ngayon. Para mas more mong ma-achieve yung successful mo sa buhay. Yun ang nakita. Kasi ang daming nag-fail sa'yo. Simula pa lang dito, it's more on failure. Pagdating pa naman sa'yo, failure pa rin. Parang ang sakit, di ba? Wag naman, ganun, no? Ang nakita ko sa'yo dito. Mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. Paparating sa'yo talaga is not decide, hindi ka decidido pa sa ngayon na tumawid sa ibang landas. Parang, I don't know, wini-waiting option mo siya. Ganun. Parang may sitwasyon sa iba sa inyo na nabibiingkot kayo in the middle. I don't know why. Maybe iba sa inyo kung may anak kayo, baka doon, baka sa anak, o kaya may mga sitwasyon. Basta may mga sitwasyon na hindi mo kayang desisyonan. Nahihirapan kang magdesisyon. Hindi naman sa kayang desisyonan, nahihirapan kang magdesisyon. You need to use your mind and intellect. Siyempre, matalino kang tao. No? Kailangan, if you manifest, you need to take it action. Huwag ka lang mag-manifest. You need to create again yourself and action. Ay, buluga. Ano pong dapat iwasan ni Taurus? Ano dapat iwasan ni Taurus? Thank you. Okay. Ang mga dapat mong iwasan ngayon yung situation na hindi pagkakaroon, yung hindi pagiging totoo sa sarili. Ganyan. Iwasan mo rin yung hindi pagsasalita o pagtingin sa the future. Iwasan mo rin yung mga sitwasyon na mawalan ka na hindi ka mag-aksyon at wala kang objective or layunin sa buhay. Lahat naman tayo may layunin. I know, naiintindihan kita, Taurus. Lahat tayo may layunin. Pero yung layunin, yung minsan kasi yung layunin natin, nasi-set aside natin yun eh. Dahil why? Sa ibang aspeto ng buhay natin. Kasi gusto natin i-fix yung isang bagay. Diba? Pero if you want na ma-achieve yung if you want to grow, diba? Or if you want na gawin or ma-achieve yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, mag-umpisa ka sa sarili mo. Diba? Mag-umpisa kang itayong muli yung sarili mo. Ibalik yung confident mo.
Yun ang sinasabi dito, no? Iwasan mo yung paghihintay na magbago ng kusa ang lahat. You need to take it action. Kailangan mo rin magsalita, kailangan mo kumilos, kailangan mo mag-aksyon. Huwag ka lang maghintay na mangyari at magbago at malagpasan man lang to ng basta-basta. Kasi hindi ganun. O alam ko naman na hindi ganun kadali na makalimutan ang lahat, na malakpasan agad-agad ng lahat. Pero, huwag kang magstay. No, don't stay dun sa sitwasyon na yun. Kahit pa unti-unti, umusad ka. No, para makita mo rin yung sarili mo. At huwag kang hihinto sa sarili mo. At huwag kang mawawala ng pag-asa na lahat yun is malalakpasan mo. Make a new beginning. Mag-change ka, unti-unti mong baguhin yung sarili mo. Change ng mga decision. Evaluate mo yung mga sitwasyon na meron ka ngayon. Evaluate and pumulot ka ng aral. Siyempre, isa rin yun eh. Unti-unti ka mag-transform. Kasi nagkakaroon na ng awakening sa iba. Yes, there's a new at nagkakaroon ng new beginning. Kaso dumadating ka minsan sa panindigan mo yung panindigan mo, yun, kailangan dito sa'yo strong will, panindigan mo yung dapat mong panindigan. In a good way. To growth, di ba? Forward ka sa mga plano mo. Yun ang nakita ko. Anak, teka lang. Ay, si mami. When it comes to love, Taurus, love is all around. Love. Love in Taurus, show me. Thank you. Ay. Bakit naman ganito? Bakit po? Thank you. When it comes to love, alam mo, nakikita ko sa'yo, ang tagal na nangyayari to no? Andito yung situation na, I don't know, parang may panghihina, there's a weakness, ako nakikita. May mga sitwasyon na paulit-ulit na nangyayari sa relationship na to, no? Sa nakita ko, o sa buhay mo. No, may mga paulit-ulit na nangyayari. Yan. Na doon na rin na nawawalan, may mga failure no? May mga failure, kahit na binibigay mo yung work hard mo dito, yung effort mo dito, wala Kaya ang ginagawa ng iba dito, nagpapaka-focus na lang sa trabaho nila, minsan, pero alam nilang nagfi-fail Alam nilang nagkakaroon ng changes no, sa nakita ko dito. Kahit pinipilit mong baguhin, pero parang pakiramdam mo, parang bakit ganun? Parang kulang ba? Hindi ba sapat? Anong mali? May mga pagdududa I don't know kung sa kakayahan mo o doon sa karelasyon mo. Nagkakaroon ng lack of confidence dito. Nagkakaroon ng parang walang pagpapahalaga ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. No? Kaya, yun, ang nakita ko, parang, minsan, naboboard ka na rin, ganyan. Kasi paulit-ulit na lang na nangyayaring ganito, no? Parang may tao dito na walang ambisyon Or or maybe may mga sitwasyon na hindi magkakaroon ng magandang bungi. Hindi magkakaroon ng magandang kalalabasan Wala talaga, as in. Sorry, but sinasabi ko lang po yung totoo. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung ano lang po yung nakita ko dito, yun lang ang dapat kong sabihin sa inyo. No? Yun na nakita ko dito sa relasyon na to. Kasi ang dami na rin nagbago Nawasak na siya Nag-collapse na No, siguro this time na rin na kailangan na rin, if you want lang naman, na kailangan na rin siguro na, kahit ipaglaban mo, wala. Hindi talaga siya hindi ko nakikita yung success niya. Kahit ipaglaban mo at hindi mo sukuan. Wala. Yung tong relationship na to, wala. Kasi ang dami na rin nagbago, ang dami mo rin nang lalaman, ang dami na rin nangyari na unexpected, ang dami nang nagbago. It's time na rin siguro na going towards sa bago and abandon itong sitwasyon na to. Ganun na lang siguro. Pero it's up to you naman. Nasa iyo pa rin ang huling halakhak. No? Tingnan natin. Universe pa ba, anak? Ano po ang advice nyo kay Taurus? Ay, anak. Ano ko parang, anak, ikaw ba ay nawawala? Nawawala ba yung anak ko na yan? Ang kahawig ni mami, kakulay ng damit ni mami
Dilaw din ah. Yapari, mami no kodomo dawa. So, natin. Ano po ang advice nyo, Universe, kay Taurus? Show me. Advice po kay Taurus. Thank you. Bakit po? Sabi ito, advice niya sa'yo, ano eh, huwag ka masyadong maging emotional, and make a plan. Kailangan magkaroon ka na ng mga bagong plano, strategy. You need to sacrifice. You need to accept, or you need, may kailangan kasing isacrifice eh. No, huwag ka lang maghintay. At huwag ka lang tumunganga. Kumbaga, no, huwag kang malito sa tama mong daan. Nag-away pa, oh, mga baluga, oh. Ang kulit ng anak. Ang kulit-kulit naman ng anak ko na yan. Halika nga dito. Yun ang sinasabi dito. Huwag mo itutok yung sarili mo sa pagiging malungkot, sa pag-iisip. Yan. Kailangan dito ng pagkakaisa, or kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. And need ng perspective. Pananaw sa kinabukasan sa nakita ko dito. Huwag mong isipin na hindi ka sapat, hindi nakulang ka. Huwag mong isipin daw 'yun kasi you are very good person, very stable. Ikaw yung tao na pinapahalagahan mo yung mga mahalagang tao na alam mong pinahalagahan ka. Alam ko 'yun. And then, yun nga, focus to your stability na lang, sa trabaho mo, sa business mo, sa kinabukasan mo. Yun ang pinaka the best daw sa ngayon. No, ang nakita ko, intindihin mo at kailangan mong i-sacrifice ang mga dapat i-sacrifice para makita mo yung tamang daan sa buhay. Siyempre, strength. Then, make a new journey, make a new beginning, make a new energy. Sundin mo daw yung mga na idea mo, yung mga naiisip mo, gawin mo daw, i-force mo daw yung mga sitwasyon na yun. In a good way ha, in a good way. Make a new journey talaga, as in, make a new beginning. And siyempre, yung pagiging totoo sa sarili, yung pagiging totoo, yun din, ang nakikita ko. Kung ano yung nararamdaman mo sa sarili mo, gawin mo. Kung ano yung nasa isip mo na tama, gawin mo. If you want to stay dito sa sitwasyon na to, it's fine. Kasi yung idea mo, di ba? Pero isipin mo rin, be smart din, syempre, maging smart ka rin. Sa tingin mo ba, if you continue yung sadness na to, at magtutok dyan, magiging okay ka ba? Yan. Pero siguro, ano lang, slowly but surely, okay lang din na kahit na paunti-unti, basta nakaka-move on ka, no? Be strong lang talaga ang nakikita ko dito. Alam ko naman na loyal ka, basta be confident kasi makikita mo yung para sa'yo. No, makikita mo yung para sa'yo. We have the Ace of Swords and the Wheel of Fortune. Diba? Make a new direction. Kasi sa new direction mo, makikita mo yung mga tao na totoo sa'yo. Yung mga sitwasyon, makikita mo yung liwanag. The best is the liwanag. Mag-focus ka ngayon sa sarili mo. Siyempre, sinasabi rin dito na save money. Lakas ng loob, patient, also, and control. Kailangan ng control sa lahat ng bagay. In a good way, no? Arigatou namaste, God bless.